Nagtaka si Ping kung bakit nakarating kaagad si Jinyang kaya sinabi ni Jinyang na maliban sa tinutugis niya si Huang Bin ay gusto din niyang hanapin ang pananggagalingan ng fluctuation ng blood at chi na naramdaman niya kagabi na malapit lang dito dahilan para makarating siya kaagad dito. Biglang naalala ni Ping si Auntie Chen kaya dali-dali nila itong pinuntahan para pakawalan. Hindi akalain ni Auntie Chen na isa palang kriminal ang pinaupan niya sa kanyang unit. Nireport din nila kaagad sa mga otoridad ang tungkol kay Huang Bin para sila na ang bahala dito. Hindi pa din makapaniwala si Jinyang na nakayanan ni Ping ang mga atake ni Huang Bin kaya naisip ni Ping na baka dahil ito sa system at hindi niya ito pwedeng ilantad muna. Buti na lang ay hindi na siya pinilit pa ni Jinyang na sabihin ang kanyang sekreto dahil alam nito na lahat ng martial artists ay may tinatagong sekreto. Sa halip ay tiningnan na lang nila ang mga gamit na nakuha nila kay Huang Bin. Nagulat si Jinyang nang makita dito ang 3rd grade energy stone at naisip niya kaagad na may plano na din siguro si Huang Bin na abutin ang 3rd grade level. Kinuha niya ang lahat na may kinalaman sa 3rd grade cultivation dahil hindi naman ito mapapakinabangan ni Ping at katapos ay ibinigay niya ang natitira kay Ping na siguradong makakatulong kay Ping sa nalalapit na martial arts exam. Dahil may mga kasama ditong mga elixirs ay sinamantala na din ni Ping ang pagkakataon na ito na tanungin ang silbi ng bawat isa. Dahil dito ay inumpisahan ni Jinyang ang pagpapaliwanag sa Zuki Pill. Katapos ay sinundan niya ito sa Blood at Chi Pill na bagamat kapareho ng pangalan sa Zuki Pill ay mas maganda naman ang epekto nito. Sa kabuuan ay papapiliin siya ng final breakthrough sa tiyak na yugto at katapos nito ay magiging first class warrior na siya. Maliban sa 9 grade supreme ay nahahati ang bawat grade sa initial stages, middle section, high at peak. Ang panghuli ay ang visceral pill na siyang magproprotekta naman sa internal organs kung magkataon na lumagpas sa limit ang blood at chi. Tinanong na din ni Ping kung paano siya pipili ng eskwelahan na papasukan niya pero nais muna ni Jinyang na tapusin na umano muna niya ang martial arts exam bago nila ito pag-usapan. Bigla namang dumating dito si Yuan na galit dahil hindi siya sinundo ni Ping sa eskwelahan. Ngunit nang makilala nito si Jinyang ay kaagad itong nakipagkamay dahil isa din pala itong fan ni Jinyang. Hindi akalain ni Ping na pati din pala ang kanyang kapatid ay tagahanga din ni Jinyang. Pagsapit ng gabi nang titingnan sana ni Ping ang mga elixir ay muli na naman siyang napasok sa ibang dimensyon pero sa pagkakataon na ito ay ramdam niya ang lakas ng reaksyon sa kanyang katawan. Nang makita niya ang martial arts value ay lagpas na ito ng 2 milyon kaya hindi na siya nagtaka pa kung bakit sobrang lakas ng reaksyon sa kanyang katawan. Dito na din parang may na-activate na kung ano sa giant stone statue at nang lumitaw muli ang kanyang stats ay nakita niya ang 110 cards kaya dito niya na nalaman na ito pala ang unit ng blood at chi. Naisip niya din kaagad na baka isa itong system upgrade ng system na nasa loob ng kanyang katawan. Pero gusto niya na mas patasin pa ang blood at chi kaya bigla na naman nasalin ng kanyang martial arts papunta sa blood at chi. Kinabukasan ng umaga ay ipinagyabang ni Jihaw ang blood vessel na binili ng kanyang ama para umano mamonitor niya palagi ang kanyang blood at chi. Kaya niyaya nito si Ping na subukan ito para makita nila kung totoo ba ang sinabi ni Jinyang tungkol sa blood at chi ni Ping. Hindi na ito natanggihan pa ni Ping at pagkadating nila sa bahay nila Jihaw ay kaagad nila itong tiningnan. Sinunod lang ni Ping ang mga sinabi ni Jihaw pero matapos makita ni Jihaw ang resulta ay hindi ito makapaniwala na umabot kaagad si Ping sa 113 cards sa unang subok pa lang. Sinubukan nila ito ulit at sa pagkakataon na ito ay 108 cards ang resulta. Pero parang hindi kumbinsido si Jihaw na ginamit na ni Ping ang buo niyang lakas. Pagsapit ng araw ng martial arts exam ay nagulat na lang ang iba na 112 cards ang standard na dapat nilang makuha. Para maumpisahan na ang exam ay isa-isa na silang pinapasok sa mga vessel. Nang mag-umpisa na sila ay ibinuhos ng bawat aplikante ang lahat na kanilang makakaya para maabot ang 112 cards. Pero nang matapos na ang karamihan ay napansin nila si Ping na hindi pa din tapos. Hindi makapaniwala ang test proctor na parang kagaya din ito kay Jinyang nung nakaraang taon. Katapos ng exam ay kagad na tinawagan ni Ping si Jinyang at nagkasundo sila na magkita bukas sa City Stadium. Nagtampo naman si Jihaw na nagsinungaling sa kanya si Ping. Gayunpaman ay masaya pa din sila na lahat sila ay nakapasa sa exam. Kahit ang mga magulang ni Ping ay tuwang-tuwa na nakapasa si Ping sa exam. Kinabukasan pagkadating ni Ping sa City Stadium ay naghihintay na dito si Jinyang na kaagad siyang binati sa pagpasa niya sa exam. Kasama nito ang isang batang babae na nagngangalang Nini na anak umano ng kanyang teacher. Pinaupo muna ito ni Jinyang sa bench dahil may gagawin lang sila ni Ping. Napahanga si Ping sa katapangan ni Nini kumpara sa ibang kabataan. Kaya muling inalala ni Jinyang ang araw nung huli niyang nakasama ang kanyang teacher. Natrap sa loob ng Tianan Cave ang kanilang president na si Shen at dahil ang kanyang teacher ang namumuno sa misyon ay kinakailangan itong bumalik para iligtas ito kahit na sobrang mapanganib. Bago ito bumalik sa kuweba ay inatasan nito si Jinyang na pamunuan ng martial arts club ng Nanjianwu University para na din umano kay Shen.
Pagkalingon muli ni Jinyang kay Ping ay naramdaman niya na dito ang second bone quenching. Kaya hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at inumpisahan niya na ang pag-atake kay Ping. Bagamat nasangga ni Ping ang unang atake ay hindi naman siya nakaiwas sa mga sumunod na mabibilis na atake. Sa una ay nagtaka pa siya kung bakit bigla siyang inatake ni Jinyang pero napagtanto niya din kagad na ipinapakita lang pala ni Jinyang sa kanya kung gaano nakatibay ang kanyang mga buto ngayon. Dito na din sinagot ni Jinyang ang tanong ni Ping sa tamang eskwelahan na nababagay para sa kanya. May 4 umano siyang irerekomenda at ang una sa lahat ay ang number 1 na Jingdo Huda. Pangalawa ay ang Mowo University dahil ang dalawang ito ay may maayos na benepisyo kumpara sa ibang universidad. Pangatlo ay ang unang Wuhan Military Academy na nasa Modo din at katulad sa Mowo ay malapit lang ito sa Southern Rain. Bagamat hindi ito kasing ganda sa naunang dalawang universidad ay marami namang oportunidad dito na magsagawa ng mga delikadong misyon. At ang pang-apat na eskwelahan ay ang Nanjian Wuda kung saan nag-aaral si Jinyang. Pero base sa mga ipinaliwanag ni Jinyang ay malaki ang pag-asa ni Ping na mas lumakas pa kung susulitin niya ang mga benepisyo na maibibigay ng naunang 3 universidad. Dahil malayo masyado ang Jingdo at hindi niya maintindihan ang Wuhan Military Academy kaya ang pipiliin niya na lang ay ang Mowo. Pinayuhan siya ni Jinyang na dapat ay maging handa siya dahil marami ding malalakas sa katulad niya ang siguradong mag-e-enroll dito. Pagsapit ng araw ng admission nila Ping sa Mowo University ay unang napansin kagad nila dito ay ang napakalawak na gate ng eskwelahan. Bigla namang dumating ang isa ding estudyante ng Mowo para ipaliwanag sa kanila kung bakit ganito kalaki ang gate ng Mowo University. Ito ay para umano ipaalala sa mga estudyante kung gaano sila kaliit kung ikukumpara pa lang sa gate ng eskwelahan. Katapos nitong magpaliwanag ay naramdaman na din ito ang aura ni Ping na sa tingin niya ay mas mataas na sa secondary bone quenching. Nagpakilala ito kay Ping sa pangalang Fengqing na isang junior student. Dahil dito ay nagpakilala din si Ping pero nagulat si Fengqing nang malaman nito na taga Southern Rain si Ping. Bago ito umalis ay ipinaalala na lang nito kay Ping na respetuhin umano ang mga juniors at seniors. Naalala pala nito si Jinyang kay Ping at parang may inihahanda ito na may kinalaman kay Jinyang. Pagkadating ni Ping sa reception area ay isinailalim siya sa final test. Nang lumabas ang resulta ay nagulat ang babae na nasa tertiary bone quenching na siya. Hindi ito makapaniwala na sa loob lang ng 1 buwan mula nung exam ay nakumpleto niya na kagad ang tertiary bone quenching. Matapos iabot sa kanya ang susi ng magiging kwarto niya ay pinasama na din siya kay Jo-yun para ihatid sa kanilang dorm. Pagkapasok niya sa kanyang unit ay nagulat siya sa ganda nito. Hindi siya makapaniwala na siya lang mag-isa ang titira sa malawak na kwarto na ito. Ilang sandali lang ay biglang may kumatok at ito pala ay ang bago ding estudyante na si Changding. Nais nito na makipagkwentuhan muna sa kanya kaya pinapasok niya ito. Nalaman niya na taga Jingdo pala ito kaya nagtaka siya bakit hindi ito nag-enroll sa Jingdo University. Katwiran nito ay masyadong malapit sa kanilang bahay ang universidad. Dahil nabanggit ni Ping na galing siya ng Nanjianyang City ay natanong na din ni Changding kung may kilala umano siyang tinatawag na King na si Jinyang. Kaya nalaman ni Ping na kahit pala sa Mowo ay sikat din si Jinyang. Sa katunayan umano ay hinamon ni Fengqing si Jinyang sa duelo pero walang balita si Changding kung ano ang naging resulta. Naalala naman kagad ni Ping kung sino ang tinutukoy ni Changding at ito ay ang lalaki na nakausap niya kanina sa tapat ng gate. Katulad kay Fengqing ay naramdaman din ni Changding ang tertiary bone quenching ni Ping. Hindi na din siya nagtagal pa at ipinaalala na lang niya kay Ping ang unang lecture nila bukas ng 3:00 ng hapon dahil magpapakitang gilas umano sila dito. Kinabukasan ng hapon ay nanood din sila Fengqing sa unang lecture ng mga bagong recruits dahil baka may makita silang malalakas. Pagsapit ng eksaktong 3:00 ay isinara kagad ang gate kahit marami pang estudyante ang hindi pa nakakapasok. Sinubukan pang magreklamo ng mga ito kaya ipinaalala ng instructor na eksaktong 3:00 na at babawasan ng 20 credits lahat na nasa labas. Ang problema ay 50 credits lang ang ibinibigay sa mga freshmen kaya halos kalahati kaagad ang nabawas sa kanila. Nagpakilala ang instructor na si Huang Jing na siyang dean ng Mowo Weapon Academy. Marami pa itong mga sinabi para ipaalala sa mga bagong estudyante kung bakit sila naririto sa Mowo at kung bakit walang lugar dito ang mga tamad. Katapos nitong magsalita ay dito na din isa-isang nagpakilala ang ibang instructor. Sinimulan ito ng boxing instructor na si Tang Feng na sinundan naman ng gunsling instructor na si Luo. Sumunod ay ang Swordmaster na si Rooxi at sabay na nagpakilala ang Palm Master na si Joe at Swordcraft Instructor na si Jianzhou. Hindi naman na nagpakitang gilas pa ang huling instructor na si Fengro.